Martial Peak, Kabanata 5401. Primordial Era, Early Ancient Era, Late Ancient Era. Ang mga Divine Spirit ang unang namuno sa universo. Sila ay ipinanganak na makapangyarihan, at halos walang natural na mga kaaway maliban sa kanilang sarili. Sila ay mga hari noong mga araw na iyon at ang malawak na mundo ay yumuko sa kanilang paanan. Nagsimulang mag-orate si Kang at nakinig ng mabuti ang 9th grade masters. Bagamat lahat sila ay mga nangungunang masters na nabuhay ng maraming 10,000 taon at nakatayo sa tuktok ng human race, sila ay itinuturing na juniors kung ihahambing kay Kang. Alam nila ito, kaya nang malaman nila ang tungkol kay Kang, itinuring nila itong marangal na senior. Hindi alam ng mga old ancestor ang mga sikretong ito ng Primordial Era at Early Ancient Era. Walang sino man ang nagsabi sa kanila ng mga ito habang ang mga sinaunang aklat ay walang gaanong mga detalye. Napagtanto ng lahat na ngayon ay matututo sila kay Kang ng mga bagay na hindi nila alam noon pa man. Ang mga Divine Spirit ay mapagmataas at hindi matatalo, ngunit mayroon silang likas na pagmamataas na kailangan nilang patunayan sa iba. Kaya, ang mga Divine Spirit ay nakipaglaban sa kanilang mga sarili, at lahat ng mga Divine Spirit ay mga kaaway ng lahat maliban sa kanila. Di nagtagal, ang gayong digmaan ay dumaan sa 3,000 mundo. Habang nagpapatuloy ang labanan, winasak nito ang langit at lupa. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang nasawi habang kahit ang mga Divine Spirit ay hindi nakaligtas dahil marami ang napatay. Ang labanan ng Divine Spirits ng Primordial Era ay halos isang labanan ng kumpletong pagkalipol. Ito ay hanggang sa milyon-milyong taon na ang lumipas nang ang karamihan sa mga Divine Spirit ay nalipol at ang mga nakaligtas ay halos hindi makapagpapanatili sa kanilang mga angkan na ang panahon ng mga Divine Spirit na nangingibabaw sa lahat ng buhay ay nagwakas. Nagmarka rin iyon ng simula ng Early Ancient Era. Nang lumaban ang mga Divine Spirit, lumikha sila ng maraming lingkod at inapo. Habang ang mga Divine Spirit ay tumanggi, ang mga tagapaglingkod at mga inapo na ito, na lahat ay mga sundalo mismo, ay lumakas. Ang kanilang lakas ay maaaring hindi katulad ng mga Divine Spirit, ngunit sila ay dumami ng mas mabilis kaysa sa kanilang mga nauna, at kung sila ay lumago sa mismong mga limitasyon ng kanilang lakas, sila ay maaaring hindi mas masahol pa kumpara sa mga Divine Spirit mismo. Ang mga lingkod at inapo na iyon ay ang Monster Race. Ang Early Ancient Era ay isang panahon kung saan pinamunuan ng Monster Race ang universo. Ang lahat ng uri ng makapangyarihang Monster Beast ay lumitaw, at sa mga tuntunin ng dalisay na bilang o uri, sila ay mas marami kaysa sa mga Divine Spirit. Habang ang mga Divine Spirit ay natutulog, ang Monster Race ay ang mga masters ng mundo. Sinalakay at pinatay din nila ang isa't isa, kasama ang iba pang lahi. Habang nagsasalita si Kang, unti-unting nabuo sa isipan ng mga old ancestor ang mga dakilang larawan ng Primordial Era at Early Ancient Era. Ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay namangha habang nakikinig sila habang si Yang Kai ay nakatayo, tumigil sa pagbuhos ng alak, at nakikinig ng mabuti sa pagsasalaysay ni Kang. Walang sino man ang mag-aakalang ang Primordial Era at Early Ancient Era ay magiging ganoong mga panahon kung saan ang Divine Spirits at ang Monster Race ay nangingibabaw sa mundo. Senior, paano naman ang humans? Kailan ipinanganak ang human race, at sino ang lumikha nito? Tanong ng isang old ancestor. Ang Monster Race ay nilikha ng mga Divine Spirit, ngunit paano naman ang human race? Ang bawat isa ay nagtataka kung sino ang lumikha sa mga tao. Ang human race. Ngumiti si Kang at pagkatapos ay sumagot. Ang human race ay hindi nilikha ng sinuman. Noong nilikha ang langit at lupa, isinilang ang human race. Ang human race ay umiral sa lahat ng panahon, kahit noong ang mga Divine Spirit ang namuno sa Primordial Era at ang Monster Race ang namuno sa Early Ancient Era. Sa parehong panahon, may mga bakas ng aktibidad ng tao. Noong panahong iyon, ang human race ay nahati sa maraming maliliit na tribo. Ang mga tao ay ipinanganak na mahina. Ang mga Divine Spirit ay isinilang na may dakilang kapangyarihan, at ang mga Monster Beast ay ipinanganak na may malalakas na katawan, kaya paano naman ang human race? Ang mga sanggol at bata ng tao ay marunong lamang umiyak at mamamatay ng walang proteksyon mula sa iba. Ang human race ay pinatay sa mga panahong iyon ng kaguluhan. Iyon ay hanggang sa bukang liwayway ng Late Ancient Era. Mataimtim na sabi ni Kang. Nadama ng isang dakilang kapangyarihan na ang human race ay kailangang lumakas upang makaligtas sa iba't ibang hirap na kailangan nitong tiisin, at 10 katao ang pinili ng dakilang iyon. Kapangyarihang maglakbay sa universo at turuan ang ibang mga tao na linangin at dahan-daang lumakas. Sa paglipas ng panahon, ang humans ay naging may kakayahang makipagkompetensya sa monster race.
Bagamat ang mga tao ay ipinanganak na mahina, mayroon silang kalamangan kumpara sa divine spirits at sa monster race, ang kakayahang magparami ng mabilis. Nangangahulugan ito na ang kanilang populasyon ay lumago sa bilis na mas mataas kaysa sa iba, na nagpapahintulot sa lahi sa kabuuan na mabilis na lumakas. Ang human race ay lumago at lumago hanggang sa pagtatapos ng Late Ancient Era, sila ay sapat na malakas upang pamunuan ang malawak na universo. Noong panahong iyon, umunlad ang mga tao sa bawat great territory at bawat mundo. Isang dakilang kapangyarihan. Seryosong tanong ng isang old ancestor. Nabanggit ni Senior ang tungkol sa isang dakilang kapangyarihan. Ano ito? Masayang nagmumuni-muni si Kang. Marahil ang Heavenly Way. Hindi siya direktang sumagot at hindi sigurado ang karamihan kung ayaw niyang sabihin o talagang hindi niya alam. Ang old ancestor na nagtanong ay hindi itinuloy ang tanong habang ang isa ay nagtanong. Ang 10 na pinagkatiwalaang magturo sa ibang tao. Senior, isa ka ba sa 10? Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong tanong ay dahil matagal nang nabubuhay si Kang. Para malaman kung ano ang nangyari noong Primordial Era, Early Ancient Era, at Late Ancient Era, ang tanging paraan ay ang personal na maranasan ang mga panahong iyon. Higit pa rito, nang magsalita si Kang tungkol sa paghihigpit, sinabi niya na ang mga paghihigpit ay itinakda niya at ng kanyang siyam na iba pang mga kaibigan. Eksaktong 10 tao iyon. Bahagyang ngumiti si Kang at sinabing, medyo. Namangha ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters. Sila ay orihinal na nakaupo sa kawalan, ngunit ngayon silang lahat ay bumangon at yumuko kay Kang bilang malalim na paggalang. Itinaas ng isang old ancestor ang kanyang garapon ng alak at umungal. Para sa Martial Ancestor. Martial Ancestor. Kung ang 10 sa kanila ay hindi nag-iikot sa pagtuturo sa human race kung paano linangin, hindi maiisip kung ano ang kalagayan ng mga tao ngayon. Bilang isa sa 10 na orihinal na nagturo sa human race tungkol sa pagkakaroon ng martial daw, si Kang ay karapat-dapat sa titulong Martial Ancestor. Sa Martial Ancestor, ang lahat ng old ancestor ay nagpahayag ng may lubos na paggalang. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, nakatagilid ang kanilang mga ulo at iniinom ang alak sa mga tasa. Inabot ni Kang ang kanyang kamao at mapagpakumbaba. Noong nagtuturo ako kasama ang 9 kong kaibigan, sinusunod ko lang ang kalooban ng langit. Iyon lang ang paraan upang ang human race ay patuloy na mabuhay, kaya hindi ako karapat-dapat sa titulong Martial Ancestor. Si Yang Kai ay masigasig na nagbuhos ng alak para sa kanya at tumawa. Ang mga tao sa harap mo ay ang nangungunang masters ng human race. Kapag sinabi nila na ikaw ang Martial Ancestor, ikaw ang aming Martial Ancestor. Kung hindi dahil sa iyo at sa iba pang 9 na Martial Ancestors, ang human race ay wala dito ngayon. Isang tunay na Martial Ancestor. Hindi pinangarap ni Yang Kai na balang araw ay makakatagpo niya ang gayong gawa-gawa, isa sa mga tagapagtatag na nagturo sa human race tungkol sa dakilang martial daw. Bagamat ito ay isang panig lamang na paghahayag mula kay Kang, walang nag-alinlangan dito. Sino kaya ang makakaalam kung hindi nila naranasan ang mga pangyayari? Ano naman si Mo? Kailan ito lumitaw? Tanong ng isang old ancestor. Ano man ang nangyari noong Primordial Era, Early Ancient Era, at Late Ancient Era, ang tanging bagay na mas inaalala ngayon ng lahat ay si Mo. Tanging kapag nalutas na ito, maituturing na tagumpay ang krusada na ito ng human race. Ito ay pagkatapos lamang na wala ng mga salungatan upang malutas. Mo. Bumantong hininga si Kang. Sa simula ng universo, nang umiral ang unang primordial light, ipinanganak din ang kadiliman. Ang kadilimang iyon ay si Mo. Ang pag-iral nito ay mas matanda pa kaysa sa mga divine spirit. Napabuntong hininga ang 9th grade masters. Gaya ng nabanggit ni Kang, ang divine spirits ang namuno sa primordial era at ang monster race ang namuno sa early ancient era, na nagpapatunog sa kanila na sila ang unang nilalang na umiral. Sinong mag-aasam na mas matanda pa sa kanila si Mo? Dahil napaka-invasive ng Black Ink Strength, bakit hindi bumangon si Mo para dominahin ang lahat noong primordial era at early ancient era, noong ang divine spirits at ang monster race ang naghahari? Kung bumangon si Mo sa panahong iyon, hindi magkakaroon ng pagkakataon ang divine spirits o ang monster race na mamuno sa universo. Hindi mahalaga kung ito ay nasa primordial era o early ancient era, ito ay ang Black Ink Clan na namuno sa mundo. Umiling si Kang at nagpaliwanag. Bagaman ito ay umiral mula pa noong simula ng universo, nabuo ang damdamin nito ng maglaon. Nakatulog ito noong primordial era at early ancient era, at kahit noong late ancient era, bago naging dominante ang human race, nanatili pa rin itong walang kamalayan.
Pagkaraan ng mahabang panahon ay naging masigla ito at nagsimulang umalis sa lugar na ito sa sarili nitong kusa. Itong lugar. Binigyang pansin ng 9th grade masters ang pagpili ng mga salita ni Kang. Senior, ibig sabihin ba dito rin ito ipinanganak? Tumanggo si Kang at sinabing. Dito nagsimula ang langit at lupa, at ito rin ang lugar ng kapanganakan ni Mo. Maaari din itong ituring na dulo ng universo. Iyon ang dahilan kung bakit namin inilagay ang mga paghihigpit dito, nilinlang ito dito, at tinatakan ito. Nalinlang. Bulungan ng mga old ancestors sa isa't isa. Mataimtim na sinabi ni Kang. Sa katunayan, hindi masyadong nabuo ang sentido nito, kahit man lang, bago ito nakulong. Kung tutusin, ang sensyensya ni Mo ay katumbas lamang ng isang bata. Ito ay isang maliit na malikot, ngunit ito ay hindi masama sa kalikasan. Sa kasamaang palad, ang pag-iral nito mismo ay masama. Nagulat ang nalinlang nang marinig ang kanyang komento. Sa kabilang banda, biglang naalala niyang kay sina Big Brother Wang at Big Sister Lan, na nakilala niya sa Chaotic Dead Territory. Pareho rin silang makapangyarihan, ngunit ang kanilang mga personalidad ay tulad ng sa mga bata. Maaaring hindi maintindihan ng old ancestors ang komento ni Kang kay Mo, ngunit dahil maiuugnay niyang kay ang sinabi niya sa kanyang karanasan kay Big Brother Wang at Big Sister Lan, mas naiintindihan niya ang sitwasyon. Sa pagkaunawang iyon, biglang nagtaka si Yang Kai. Marahil, sa mundo na ito, kapag ang kanilang lakas ay umabot ng higit sa isang tiyak na antas, ang kanilang pakiramdam ay nagiging limitado. Kudlit. Ang Late Ancient Era ay nagwakas nang magsimulang magkaroon ng anyo ang sentience ni Mo, dahan-dahang nagkakaroon ng anyo na pagkatapos ay umalis sa lugar na ito. Noong panahong iyon, ang human race ay nangingibabaw na sa 3,000 mundo, kaya't maaari mong isipin kung ano ang magiging hitsura ng isang bata na biglang dumating sa isang napakamaunlad na mundo. Isang taong lumaki sa nakamamatay na katahimikan, palaging nag-iisa, at hindi kailanman nagkaroon ng mga kasama. Tumahimik ang old ancestor, iniwan si Yang Kai upang tumugon. Siguro ay napakasaya nito at gustong maging bahagi nito. Tumanggo si Kang. Walang intensyon si Mo na saktan ang sinuman, gusto lang nitong isawsaw ang sarili at tamasahin ang kasaganaan nito, makilala ang iba at maramdaman ang mataong mundo sa paligid nito. Gayunpaman, hindi nito alam na ang kapangyarihan nito ay masyadong nakapangyayari para sa makamundong mundo. Kaya, kahit saan pumunta si Mo, lahat ng tao ay tiwali. Pinarangalan ito ng lahat, nakita ito ng may pagpipitagan, at tinupad ang lahat ng hinihingi nito. Sa lahat ng lugar na inookupahan ni Mo ay nadungisan ang kulay nito. Ang bawat great territory ay napinsala ni Mo at ang kapangyarihan nito ay mabilis na lumago. Kahit saan pumunta si Mo ay naging teritoryo nito. Ang World Force ang paborito nitong pagkain, at ang maingay na mga lungsod ang naging paboritong lugar nito. Wala pang ilang daang taon, daan-daang great territories ang bumagsak, ang lahat ng World Force ay natupok, at ang mga lupain ay natural na namatay. Ang mga taong naninirahan sa mga patay na lupaing ito ay naging tiwali ng Black Ink Strength. Ang Old Master na ito at ang aking siyam na matandang kaibigan ay dumating upang mag-imbestiga kaagad pagkatapos naming malaman ang balita, at malaman ang tungkol sa kakaiba ng Black Ink Strength. Alam namin na kung hindi namin malulutas ang problemang ito, balang araw ang 3,000 mundo ay ganap na kakainin ni Mo, at sa oras na iyon, wala nang iba pa sa mundo na ito. Marshall Peak, Kabanata 5402. Primordial Light. Ang Old Master na ito at ang aking mga kaibigan ay dumating na may masamang intensyon, ngunit hindi ito namalayan ni Mo. Sa halip, tinanggap kami nito at ipinakita sa amin ang kagandahan ng teritoryo nito at ang mga tagumpay nito ng may labis na kagalakan. Sa pagbabalik tanaw, totoong bata ang inasal ni Mo. Mayroon itong ipinagmamalaki ngunit walang sino mang makakapagbahagi nito. Ito ay isang pambihirang okasyon na ang iba ay maaaring maging panauhin nito. Kaya, masaya nitong sinubukang magpakitang gilas kay Kang at sa siyam-pang martial ancestors. Ang dahilan kung bakit nagustuhan ni Mo si Kang at ang kanyang mga kaibigan ay dahil kaya nilang labanan ang Black Ink Strength nito, hindi tulad ng iba na naging sunod Sun Yuren dito at sumunod sa mga utos nito pagkatapos mapinsala. Para kay Mo, ang kailangan nito ay hindi isang katulong, kundi isang kaibigan, kung kanino ito makakasama ng saya at kaligayahan. Noong una, itinuring kaming magkaibigan ni Mo na may ganap na malinis na intensyon. Napakapalakaibigan at tapat na hindi namin alam kung ano ang gagawin kapag nahaharap kami dito. Noong una ay naisipan naming patayin ito, ngunit kapag dumating na ang oras para kumilos, walang sino man sa amin ang maaaring magdala ng sarili na maging walang awa sa isang bata.
Ang Black Ink Strength ay ang kapangyarihang pinanganak nito. Wala itong intensyon na sirain ang 3,000 mundo, hindi lang nito naunawaan kung anong pinsala ang may dudulot nito sa human race, at ang pagkakaroon nito ay haantong sa pagkawasak ng lahat. Bilang karagdagan sa aming sariling mga damdamin, si Mo ay hindi masisira, kaya wala kaming magagawa upang sirain ito. Kaya, unti-unting nagbago ang aming mga plano. Ginalugad namin ang lugar ng kapanganakan nito at nagpasya na akitin ito dito. Kapag narito na ito, gagamitin namin ang aming lakas at tatatakan ito rito. Nais naming dahan-daang humanap ng paraan para maunawaan ang kapangyarihan nito, hindi lamang para makita kung makakahanap kami ng paraan para mapangalagaan ang buhay nito, kundi para ma-neutralize din ang Black Ink Strength nito. Bago namin ginawa iyon, nagtulungan kaming hatiin ang Great Territories na inookupahan ni Mo para hindi lasonin ng Black Ink Strength nito ang iba pang hindi nahawahan. Sa oras na iyon, maraming masters ang nagtipon sa ilalim ng utos ni Mo, kaya nang makulong namin si Mo dito, galit na galit ito at inutusan ang mga katulong nito na salakayin ang human race. Iyon ay kung paano nagsimula ang digmaan, at ang malawak na kawalan sa likod mo ay kung saan ang dalawang panig ay lumaban. Sa una, naiintindihan pa rin namin ang paggalaw ng labanan, ngunit sa paglipas ng panahon, ang larangan ng digmaan ay unti-unting lumawak palabas, at nawala namin ang pagsubaybay kung paano umuunlad ang digmaan. Ang digmaan ay biglang sumiklab matapos si Kang at ang iba pang siyam na nakakulong na si Mo. Nais ng human race na pigilan ang pagsalakay ng Black Ink Strength at protektahan ang kanilang tahanan. Gayunpaman, nagalit si Mo kay Kang at sa pagtataksil ng iba pa at inutusan ang mga alipin nito na patayin ang lahat ng may buhay. Kaya, ang Black Ink Battlefield ay isinilang sa bagong panahon na ito. Ito ay isang panahon kung saan ang human race ay nakaranas ng maraming bagong panganib, mga panganib na nananatili hanggang ngayon. Noong panahong iyon, nagkaroon ng isang kalunos-lunos na malaking digmaan kung saan ang Black Ink Clan at ang human race ay lumaban hanggang kamatayan sa malawak na Black Ink Battlefield. Para sa magkabilang panig, ang pag-urong ay hindi isang opsyon. Ang dakilang digmaang iyon ay tumagal ng humigit kumulang 10,000 taon. Maraming human masters ang namatay at nasugatan. Natural, ang mga puwersa sa ilalim ni Mo ay walang awa na pinatay din. Sa sandaling naisip namin na ang mga nakatagong problema ng Black Ink Strength ay karaniwang napatahimik, biglang lumabas ang kapangyarihan ni Mo mula sa paghihigpit. Ito ay nag-iipon ng kapangyarihan sa loob ng 10,000 taon na iyon, at kaming 10 ay nahuli at halos mabigla nito. Bagamat kinailangan namin ng maraming pagsisikap para muling itatak ito, ang ilan sa mga tagapaglingkod na nilikha nito ay nakatakas mula sa lugar na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga tagapaglingkod na iyon ay tinatawag ninyong Royal Lords. Tumanggo si Yang Kai habang ang mga piraso ay tila nagkaayos. Nang tanungin ni Yang Kai ang Territory Lord na nakulong sa Void Crack na si Gechen, sinabi niyang lumabas ang Royal Lords sa Source Domain at dinala ang kanilang Black Ink Nests. Ngayon, tila ang mga Royal Lord na iyon ay ang mga nakatakas noong panahong iyon. Si Yang Kai ay natakot. Anong uri ng kapangyarihan ang mayroon si Mo para direktang lumikha ng napakaraming Royal Lords? Kung gayon, anong klaseng kapangyarihan ang taglay ni Kang at ng iba pang siyam na martial ancestors para maipakulong si Mo? Sinabi ni Kang na nasa 9th grade Heaven Opening Realm lang siya, pero paanong nasa 9th grade lang siya? Talaga bang kasing simple niya ang pagiging mas malayo sa martial Dao kaysa sa 9th grade masters ng kasalukuyang henerasyon? Napakasimple ng intensyon ni Mo. Hindi ito makalabas sa loob ng mag-isa. Kaya umaasa itong masisira ito ng katulong nito mula sa labas. Bagamat malakas ang restriction na ginawa ng 10 sa amin, hindi ito makatiis sa puro pag-atake ng maraming Royal Lords mula sa labas. Baka talagang makatakas si Mo kung binomba ng 500 Royal Lords ang paghihigpit ng sabay-sabay. Kaya, labis kaming nag-alala nang makita namin ang mga Royal Lord na iyon na nakatakas. Kung nagawa ng mga Royal Lord na iyon na masakop ang 3,000 mundo at kunin ang lahat, sapat na para sa kanila na lumikha ng walang katapusang bilang ng Black Ink Clansmen. Sa ganitong mga bilang, hindi magiging mahirap para sa kanila na makaipon ng 500 Royal Lords sa tamang panahon. Gayunpaman, salamat na hindi ito nangyari. Nang wala ni isang Royal Lord ang bumalik para tulungan si Mo na makaalis sa bitag, alam namin na itinulak sila pabalik ng human race. Ito ay nagpasaya sa amin. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, naging mas mahirap bantayan ang lugar na ito. Isa-isang hindi nakatiis ang mga dati kong kaibigan at nagsimulang bumagsak. Sa huli, ang Old Master na ito ang tanging naiwan dito, naghihintay na dumating kayong lahat.
Nagawa ni Kang na ibigay sa mga Old Ancestors ang magagandang paglalarawan ng nangyari noong Primordial Era, Early Ancient Era, at Late Ancient Era. Ibinunyag din niya ang maraming hindi pa naririnig na mga lihim sa mga Old Ancestors at ipinaliwanag sa kanila ang pinagmulan ng Mo. Sa pagtatapos ng Late Ancient Era, ang labanan sa pagitan ng Black Ink Clan at ng Human Race ay napakatindi na maging ang Supreme Masters ng Human Race ay napatay. Sa kakulangan ng mga record o pagbaluktot sa paglipas ng mga henerasyon, lumikha ito ng isang puwang sa kaalaman ng human race sa kasaysayan ng mundo, kaya naman maging ang Cave Heavens at Paradises ay hindi gaanong alam ang tungkol sa mga sinaunang pangyayaring ito. Kung ang Human Army ay hindi pa dumating dito ngayon, hindi pa rin nila mauunawaan ang pinagmulan ng kanilang kasaysayan. Bagamat hindi sila malinaw, nagpatuloy ang tradisyon ng pakikipaglaban sa Black Ink Clan dahil kailangan ng human race na mabuhay. Kinailangan nilang pigilan ang Black Ink Clan na makarating sa 3,000 worlds, o ito na ang magiging katapusan ng human race. Mahigit sa 100 sinehan sa mahigit 100 Great Passes ang patuloy na lumaban sa Black Ink battlefield. Hindi mabilang na taon at henerasyon ng mga tao ang nagbuwis ng kanilang buhay upang matiyak ang matatag na proteksyong ito. Ang mga labanan ay maringal at maluwalhati. Ang Humans and the Black Ink Clan ay may mahabang kasaysayan ng pakikipaglaban mula noong katapusan ng Late Ancient Era, na nagpatuloy hanggang sa araw na ito. Ang dahilan kung bakit sumalakay ang Black Ink Clan ay dahil kailangan nilang gamitin ang mga resources para magparami ng mas maraming Royal Lords para makabalik sila sa lugar na ito para palayain si Mo. Natahimik ang mga Old Ancestors matapos magsalita si Kang. Ang narinig nila ngayon ay lampas sa kanilang imahinasyon, at kailangan nila ng ilang oras upang maproseso ang lahat ng bago at nakababahala na impormasyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang Old Ancestor ang nagtanong. Senior, dumating na ang ating puwersa ng krusada. Ano ang maaaring gawin para tuluyang masira si Mo? Mayroon tayong humigit kumulang 2,000,000 sundalo na nangako na lalaban hanggang kamatayan. Sapat na ba ito para alisin ang lahat ng kasamaang nasa loob? Dahan-daang umiling si Kang at malungkot na sumagot. Si Mo ay isinilang kasama ang universo mismo, ang pagkakaroon nito ay espesyal. Ang 10 sa amin ay maaari lamang aisil at pahinin ito, ngunit hindi namin ito maaaring ganap na sirain. Ang mga Old Ancestor ay nakinig ng may kaba. Hindi ito maaaring ganap na masira. Kung walang paraan upang ganap na sirain ito, hindi ba ito isang tunay na immortal at hindi Nasus Iron na pag-girl? Mabilis na napansin ng Great Battle Cave Heaven Old Ancestor ang isang bagay, gayunpaman at nagtanong. Ang 10 lang sa amin ay maaari lang. Ibig mo bang sabihin may paraan? Senior, paliwanagan mo kami. Simula nang dumating tayo dito, hindi na lang tayo tatalikod na walang dala. Bahagyang nag-isip si Kang at sinabing, may paraan, ngunit ang Old Ancestor na ito ay hindi magagarantiya kung ito ay gagana o hindi. Ang solusyong ito ay tinalakay ng lahat ng dati kong kaibigan noong sila ay nabubuhay pa, ngunit ang ideyang ito ay hindi pa napatunayan. Ang 9th Grade Masters ay nakinig ng mabuti. Noon, sinabi ng Old Master na ito na noong unang nagsimula ang mundo, ang Primordial Light ay umiral kasama ng kadiliman, na kalaunan ay naging Mo. Sa makatuwid, naniniwala kami na ang Primordial Light at ang kadiliman ay nasa isang symbiotic na relasyon. Kung gusto nating ganap na maalis ang kadiliman, marahil kailangan nating hanapin ang Primordial Light sa mundo na ito. Marahil, sa kapangyarihan ng Primordial Light, maaalis natin ang Black Ink Strength minsan at pakailanman. Ang Primordial Light. Nalaglag ang panga ng 9th Grade Masters, habang si Yang Kai ay tulala. Paano nila hahanapin iyon? Nang likhain ang mundo, isinilang ang liwanag. Paano nila malalaman kung paano mahahanap ang unang liwanag na umiiral? Paano nila mahahanap ang Primordial Light na umiral mula pa noong bukang liwayway? Ito ay ganap na hindi maisip. Napansin ni Kang ang kanilang pinagtataka at sinabing, maaaring may paraan. Dahil ipinanganak si Mo nang ang kadiliman ay nakamit ang sentience, pagkatapos ay kapag ang Primordial Light ay nakamit ang sentience, isang tao o isang bagay ay dapat na ipinanganak mula dito. Ang entity na ito ay dapat nasa isang lugar sa 3,000 mundo. Gayunpaman, maaaring ito ay isang tao, isang monster beast, o kahit isang puno o isang talam ng damo sa tabing daan. Kung mahahanap mo ito at dadalhin mo rito, malulutas ang problema sa Black Ink Strength dahil sapat na ang kapangyarihan nito para pigilan si Mo. Nang sabihin niya ito, lahat ng 9th Grade Masters ay biglang lumingon kay Yang Kai. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang bigla niyang maalala ang dalawang Supreme Beings na kakilala niya. Big Brother Huang at Big Sister Lan. Kudlit.
Kung mayroong anumang kapangyarihan sa universo na ito na tunay na makakapigil sa Black Ink Strength, iyon ay ang Purifying Light, na maaaring gawin ni Yang Kai sa pamamagitan ng paggamit ng dalawang marka na ipinagkaloob sa kanya ng dalawang iyon at pagsasama-sama ang Sun's Burning Light at the Moon's Serene Glimmer's Power, na nakapaloob sa yellow at blue crystals. Si Big Brother Huang at Big Sister Lan ba ay dating Primordial Light? Kudlit, medyo nalilito din si Yang Kai. Kung sila ang Primordial Light, paano sila naging dalawang nilalang? Posible kayang magsama ang dalawa sa isa. Hindi rin tama iyon. Ang dalawang ito ay kumakatawan sa sukdulan ng Yin at Yang, at sila ay nag-aaway sa isa't isa sa hindi mabilang na taon sa Chaotic Dead Territory. Paano sila magkakasama bilang isa? Kudlit, sina Big Brother Huang at Big Sister Lan man o hindi, ang dalawang ito ay mga avatar ng pagkawasak na ang presensya lamang ay sumire sa mundo sa kanilang paligid, kaya paano sila dadalhin dito? Nang makita ang mga reaksyon ng mga old ancestor, nagtanong si Kang. May alam ba ang munting kaibigang ito tungkol sa Primordial Light? Sumagot si Yang Kai. Hindi ako sigurado kung ang dalawang iyon ay ang pagkakatawang tao ng Primordial Light, ngunit senior, nakatanggap ako ng kapangyarihan mula sa kanila. Pagkatapos sabihin iyon, inactivate niya ang dalawang marka, kumukuha ng kapangyarihan mula sa yellow at blue crystals para magsanib sa Purifying Light. Habang ang puting liwanag ay namumulaklak, ang mga mata ni Kang ay kumikinang ng maliwanag habang siya ay nakatuon sa pag-unawa sa liwanag sa isang sandali, upang iling lamang ang kanyang ulo at sabihin. Ang liwanag na ito ay hindi sapat na dalisay, at malayong tumugma sa primordial darkness. Gayunpaman, dapat itong magkaroon ng ilang kaugnayan sa primordial light. Saan mo nakuha ang kapangyarihang ito, munting kaibigan? Sinabi sa kanya ni Yang Kai ang tungkol sa Chaotic Dead Territory. Marahan na bamulong si Kang. Burning Light at Serene Glimmer. Kaya, sila na. Halatang kilala rin niya ang tungkol sa dalawang ito. Ang Burning Light at Serene Glimmer ay umiral sa napakatagal na panahon at kilala bilang dalawang maalamat na ninuno ng lahat ng Divine Spirits. Dahil sa kanila nagkaroon ng mga Divine Spirits. Ang mga Divine Spirit ay umiral noong Primordial Era, kaya ang dalawang Supreme Beings na ito ay dapat na umiral ng mas maaga kaysa sa Divine Spirits. Dahil si Kang ay mula sa Late Ancient Era, paanong hindi niya narinig ang tungkol sa kanila? Marshall Peak, Kabanata 5403. Nakakakilabot na balita. Hindi alam ni Kang na maaaring pagsamahin ang kapangyarihan ng dalawang iyon. Ang human race ng Late Ancient Era ay walang napakagandang opinyon sa Divine Spirits at bihirang gustong makipag-ugnayan sa kanila, lalo pa ang Burning Light at Serene Glimmer na inaakalang mga ninuno ng Divine Spirits. Higit pa rito, ang Chaotic Dead Territory ay isang forbidden zone para sa human race. Bagamat si Kang at iba pang siyam na martial ancestors ay mula sa panahong iyon, hindi pa sila nakatapak sa Chaotic Dead Territory at wala masyadong alam tungkol kina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Kahit na sila ay nakipag-ugnayan, maaaring hindi nila maisip na ang dalawa ay maaaring makatulong. Pagkatapos ng lahat, libo-libong taon lamang matapos makulong dito si Kang at ang iba pang siyam na martial ancestors para bantayan si Mo ay naisip nila kung paano nila lubos na matatalo si Mo. Noon nila unang naisip ang Primordial Light. Ngayon, mukhang may kinalaman sina Big Brother Huang at Big Sister Lan sa Primordial Light. Baka talagang magsanib ang dalawang iyon, pero sinong magdadala sa kanila dito? Kung isasaalang-alang na ang Primordial Light ay maaaring maalis din kapag nawasak si Mo, sino ang maaaring pilitin ang dalawang iyon na isakripisyo ang kanilang sarili kung ayaw nila? Ang mga old ancestor ay nahaharap sa isang palaisipan. Bagamat natutunan nila kay Kang na may posibleng solusyon, napakahirap pa rin itong ipatupad. Senior, kung ganoon, walang kabuluhan ba ang krusada ng ating human race dito? Seryosong tanong ng isang old ancestor. Kung walang paraan para tuluyang maalis si Mo, hindi matatapos ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Ang 2 milyong sundalo ba ng makapangyarihang hukbong ito ay matapang sa lahat ng mga panganib na iyon ng walang kabuluhan? Umiling si Kang at same time na sinabi. Hindi ito inutil. Para sabihin sa inyo ang totoo, dumating kayo sa tamang oras. Senior, paki-elaborate. Bumantong hininga si Kang at sinabing. Noong inilagay natin dito ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ito ay dahil ito ang lugar ng kapanganakan ni Mo. Sa paglipas ng mga taon, ginawa ng mga lingkod ni Mo ang malaking kawalan na ito sa isang lupaing walang espiritu. Kaya, wala kaming paraan upang palitan ang aming sariling lakas. Maging ang mga dati kong kaibigan ay isa-isang pumanaw, hanggang sa ang Old Master na ito na lamang ang natira.
Kung dumating ka kahit makalipas ang 1,000 taon, ang Old Master na ito ay sumunod sa yapot ng aking mga kaibigan. Kahit na hindi mamatay ang Old Master na ito, makakaalis pa rin si Mo sa bitag ng sarili nitong isang araw. Sa hindi mabilang na mga taon ng pagkakakulong sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, si Mo ay hindi lamang naghihintay ng kamatayan, palihim itong nagpapalakas ng lakas at sinusubukan sirain ang paghihigpit mula sa loob. Sa unang tunay na pagtatangka, muntik na itong magtagumpay, ngunit sa huli, muli itong na-resealed ng 10 martial ancestors. Ang insidenteng iyon ay humantong sa higit sa 100 Royal Lords na tumakas gamit ang kanilang mga Black Ink Nests. Ang mga 100 o higit pang Royal Lords na nakatakas ay ang ugat ng mga pangunahing theater. Ngayon, kahit na hindi alam ni Kang kung gaano naging kalakas si Mo, pagkatapos magdusa ng ilang pagkatalo, walang alinlangan itong naging mas matalino at mas matyaga. Bagamat ilang beses nang sinubukan ni Kang na hamukay ng impormasyon mula rito, hinding-hindi ihahayag ni Mo kung gaano kalakas ang puwersang naipon nito. Ito ay nakahiga, matiyagang naghihintay sa sandaling si Kang ay naging mahina upang ito ay magtangkang kumawala muli. Kaya naman sinabi ni Kang na dumating sila sa tamang oras. Kung dumating sila makalipas ang ilang taon, maaaring hindi na siya makatagal. Sa panahong iyon, tatakas si Mo at magdadala ng kapahamakan para sa universo. Pinaikit ni Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang mga mata at nag-aalalang nagtanong. Senior, gaano kalakas si Mo kumpara sa iyo? Bahagyang nag-isip si Kang at sinabing. Si Mo mismo ay hindi masyadong malakas. Kung talagang maglaban kami, baka hindi ito ang laban ni Old Master. Gayunpaman, hindi ito maaaring ganap na sirain. Maaari ko itong talunin ng 1 beses, o marahil 2 beses, ngunit ako ang mamamatay sa huli. Ang tunay na lakas nito ay wala sa sarili nito, kundi sa mga tagapaglingkod na nilikha nito. Bilang isang immortal na nilalang, kahit na ito ay mababa sa hilaw na lakas, maaari pa rin itong patayin ang mga kalaban nito na mas malakas kaysa dito sa pamamagitan lamang ng pagtitiyaga sa paglipas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit hindi direktang inatake ni Kang at ng iba pang siyam si Mo. Alam nilang hindi nila kayang sirain si Mo, kaya hindi nila sinayang ang kanilang lakas. Biglang may napagtanto ang 9th grade masters at nagtanong si Old Ancestor Xiao Xiao. Ibig sabihin ba ng senior na sa paglipas ng mga taon, maaaring lumikha si Mo ng maraming Black Ink clansmen sa loob ng restriction? Mabilis na sumagot si Kang. Tama iyan. Marahil higit pa sa maiisip mo, kabilang ang maraming Royal Lords. Ang 9th grade lahat ay mukhang napakaseryoso. Ito ay kakilakilabot na balita. Hindi lamang ang pinagmulan ng Black Ink Clan ay malapit nang makawala sa selyo nito, ngunit mayroon ding maraming Royal Lords na nakulong sa loob kasama nito na makakawala kapag dumating ang oras. Sa pag-iisip tungkol sa laki ng paghihigpit, gaano karaming mga Royal Lord ang maaaring maitago sa malaking lugar na ito? Ang bilang na iyon ay hindi maisip. Isinasantabi ang lahat ng iba pang bagay, kung mayroon man lamang 200 Royal Lords sa loob, iyon ay magiging isang malaking problema para sa human race. Gayunpaman, sa ngayon, hindi nila masabi kung ilan ang nasa loob. Dapat mayroong hindi bababa sa 46 dahil may orihinal na 50 na tumambangan sa Old Ancestors sa Black Ink Space. Kahit na ang ilan ay namatay, malamang na higit sa 50. Si Mo ay nakakulong dito sa loob ng milyon-milyong taon, pagkatapos ng lahat, at wala itong ibang ginawa kundi ang lumikha ng mga tagapaglingkod. Si Mo ay hindi maaaring lumikha ng Black Ink clansmen mula sa manipis na hangin, kailangan itong kumonsumo ng enerhiya upang magawa ito. Dahil ito ay nakakulong dito, saan nanggagaling ang enerhiya? Tanong ng isang Old Ancestor, ang pangunahing dahilan para sa tanong na ito ay dahil alam ng mga tao na ang Black Ink clansmen ay ipinanganak mula sa Black Ink Nests, ngunit nang ang isang Black Ink Nest ay nanganak ng Black Ink clansmen, kailangan itong kumonsumo ng maraming mapagkukunan. Bagamat si Mo ang pinagmulan ng Black Ink Clan, kailangan pa rin itong kumuha ng enerhiya mula sa kung saan. Mapait na ngumiti si Kang at sumagot. Maaari rin itong ituring na ating pagkakamali. Ang lugar na ito ay ang Primordial Heavens, Source, ang pinagmulan ng parehong universo, ang Primordial Light, at Primordial Darkness. Noong nilinlang namin si Mo na pumunta rito, gusto naming gamitin ang malawak na enerhiya dito para sugpuin at aisil ito. Naisip namin na ang walang limitasyong enerhiya ng Primordial Heavens Source ay maaaring palakasin ang paghihigpit. Kung tutusin, ito ang pinagmulan ng lahat ng bagay, maging si Mo. Ngunit, tila ang langit ay tunay na patas sa lahat ng bagay. Maaari ring kunin ni Mo ang kapangyarihan ng Primordial Heaven Source para sa sarili nitong paggamit habang ito ay naririto.
Napabuntong hininga ang Old Ancestor habang nakikinig. Nakuha ni Mo ang kapangyarihan ng pinagmulan ng 3,000 mundo sa tulong ng espesyal na lugar na ito. Sa madaling salita, dahil ang 3,000 mundo ay walang katapusan at hindi nasisira, ang lakas ni Mo ay hindi mauubos. Si Kang at ang iba pang siyam ay maaaring unang magpino at sumipsop ng Starlight Strength o iba pang anyo ng enerhiya mula sa kawalan upang mapanatili ang paghihigpit. Gayunpaman, nang makatakas ang mga Royal Lord at ginawang isang lupaing walang espiritu ang malaking bahagi ng kawalan, hindi na nila ito magagawa. Sa halip, si Kang at ang iba pang siyam na martial ancestors ay kinailangan na kumuha ng kanilang sariling lakas, na nagpapahina sa kanilang mga sarili araw-araw dahil wala silang paraan upang palitan ang kanilang kapangyarihan. Bago namatay ang siyam na martial ancestors, itinuro ng bawat isa sa kanila ang lahat ng natitirang lakas, isinakripisyo ang kanilang pangunahing esensya sa paghihigpit upang mapahusay ang lakas nito. Kung hindi, matagal nang nakatakas si Mo sa paghihigpit na ito. Matapos ang lahat ng dati niyang kaibigan ay sunod-sunod na umalis, si Kang ang susunod kung hindi pa dumating ang puwersa ng krusada. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang paghihigpit ay maaari pa ring sugpuin at isil si Mo sa loob ng ilang taon, ngunit hindi ito magtatagal at kalaunan ay makakaalis si Mo sa bitag. Kaya naman sinabi niyang dumating ang Human Race Army sa tamang panahon. Kahit na ang isang sinaunang kataas-taasang nilalang ay nakaramdam ng desperado pagkatapos maghintay ng milyon-milyong taon. Sino ang nakakaalam kung gaano kasabik si Kang nang maramdaman niya ang aura ng laban ng iyon ilang taon na ang nakakaraan. Nang mapagtanto niyang may naglalaban sa Black Ink Nest Space, desidido siyang kumilos. Dahil pumunta ka rito, dapat ay mayroon kang intensyon na alisin si Mo, at nagkataon na kailangan ng Old Master na ito ang iyong tulong. Ang Old Ancestor ay mukhang solemn na habang ang Great Battle Heaven Old Ancestor ay nagsabi. Hindi namin kilala si Mo gaya ng kilala ni Senior. Noong pinamunuan namin ang krusada sa lugar na ito, naisip namin na maaari naming walang awa na patayin ang anumang naririto. Hindi namin inaasahan ang mga bagay na magiging ganito. Baka maaaring turuan tayo ni Senior kung ano ang gagawin ngayon. Ang iba pang Old Ancestor ay sabay-sabay na tumanggo. Si Kang ang unang nagkupa ng kanyang kamao at nagsabi. Ang Old Master na ito ay nagpapasalamat sa inyong lahat ng maaga. Sa totoo lang, pag sumiklab ang away, malaki ang mawawala sa 2 milyon na dinala mo dito. Ang mga Old Ancestor ay tumawa habang ang isa sa kanila ay sumagot. Senior, ang itinatag na layunin ng Cave Heavens and Paradises ay upang labanan ang Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield. Sa paglipas ng mga taon, marami sa ating mga ninuno ang namatay para matupad ang layuning iyon. Kung wala silang kaloob na lumaban at mamatay, hindi sila mangangahas na tumuntong sa Black Ink Battlefield para patayin ang kalaban. Senior, hindi banggitin kung marami tayong nasawi, kahit na mamatay ang buong army dito, sulit kung masisira natin ang Black Ink Clan. Sa pasasalamat naman sa amin, kami dapat ang magpasalamat sa iyo, Senior. Kung wala ang malaking debosyon ni Senior sa pagbabantay sa lugar na ito, nawala sana ang 3,000 mundo at wala tayo rito ngayon. Tumingin si Kang sa mga tao, at nakita niya na ang maraming 9th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi nagpatinag, kahit na alam nila ang kapangyarihan at kasamaan ni Mo. Nagsimula siyang ngumiti ng maluwag. Itong henerasyon ng mga mandirigma ay talagang may kakayahan. Kung hindi ito aabutin ng human race ng higit sa 1,000,000 taon bago sila dumating. Magsasalita pa sana si Kang, isang boses ang umalangaw. Gusto ninyong lahat na makinig sa kalokohan ng matandang ito at maging mga kaaway ko. Masyadong malabo ang boses kaya walang sinuman sa 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang nakakaalam kung saan ito nanggaling, ngunit lahat sila ay namutla. Si Mo lang ang magsasabi ng mga ganoong salita sa sandaling ito. Walang inaasahan na si Mo, na pinigilan at tinatakan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction kung saan nilikha ang langit at lupa, ay maaari pa ring makipag-ugnayan sa kanila. Ang nagpulalo pa ay sa tono ng boses nito, narinig na nito ang lahat ng sinabi rito. Kakaiba ang itsura ni Yang Kai. Ilang sandali pa, sinabi ni Kang na parang bata ang pagkatao ni Mo. Tsaka parang bata din ang boses nito. Halos pareho ito kina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Kapag naisip niya ito, si Mo, Big Brother Huang, at Big Sister Lan ay tila marami talagang pagkakatulad. Marahil ang solusyon sa pagresolba sa krisis ng Black Ink Clan ay talagang nakasalalay sa dalawang iyon. Itong si Primo ay hindi maaaring patayin. Puro kalokohan ang sinabi ng matanda tungkol sa Primordial Light. Ang lugar na ito ay ang lugar ng kapanganakan ng Supremo na ito, anong Primordial Light ang matatagpuan dito?
Sarkastikong sabi ni Mo. Naghahanap ka lang ng sarili mong kapahamakan kung pakikinggan mo ang kalokohan ng matandang ito. Dahan-daang umiling si Kang at sumagot. Mo, hindi ibig sabihin na hindi mo alam ang isang bagay ay wala na. O marahil, natatakot ka ba? Natatakot. Nagtaas ng boses si Mo at sumagot. Bakit matatakot sa iyo ang Supremo na ito? Ayoko sa iyo. Nandidiri ako sa sobrang tiwala ko sa iyo. Kinamumuhian ko kung paano ako dinaya para pumunta dito, para lang makulong ng hindi mabilang na taon. Matanda, kapag nakaalis na ako rito, ikaw ang unang mamamatay. Humalaklak si Kang at sinabing. Magtiwala ka, walang ganoong araw. Hindi siya pinansin ni Mo at sinabi sa mga old ancestor. Nakakagulat na umabot ka na hanggang dito. Gayunpaman, ang iyong mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Paano ito? Bakit hindi makipag-deal sa Supremo na ito? Martial Peak, Kabanata 5404. Isang determinadong labanan. Ang Great Battle Heaven Old Ancestor ay tumangala sa kawalan, pinaikit ang kanyang mga mata at nagtanong. Anong klaseng deal? Sumagot si Mo. Kung tutulungan mo akong patayin ang matandang ito, ang Supremo na ito ay manganggako sa iyo na pagkalabas ko sa kulungan na ito, mamumuno ako kasama ng iyong human race. Black Ink Battlefield. Ang tinatawag mong kahabaan ng walang bisa. Ang Black Ink Clan at ako ay hinding-hindi makakaalis sa Black Ink Battlefield o magdadala ng pinsala sa iyong mga lupain. Hindi tulad ni Kang, maraming alam si Mo tungkol sa mga tao ngayon. Ang kakaibang katangian ng Black Ink Nest ay nagbigay daan kay Mo na subaybayan ang bawat teatro sa lahat ng oras. Ang Great Battle Heaven Old Ancestor ay ngumisi. Paano kami makakatulog ng mapayapa? Walang garantiya na tutuparin ni Mo ang kasunduang ito. Kahit na nangyari ito, paano magiging kalmado ang human race? Sino ang nakakaalam kung nagbago ang isip ni Mo? Pagkatapos ng lahat, ito ang pinagmulan ng Black Ink Clan. Ang human race at ang Black Ink Clan ay nag-away sa isa't isa sa hindi mabilang na taon. Ang hindi mabilang na patay na mga sundalo ay nagpanday ng isang walang hanggang awayan ng dugo. Ito ay hindi isang bagay na madaling malutas. Ang tanging gustong marinig ng mga old ancestor ay ang panukala ni Mo, ngunit wala silang planong seryosohin ito. Maging si Kang ay alam na hindi tatanggapin ng human race ang panukalang ito kaya naman pinili niyang manahimik at huwag makialam. Bumuntong hininga si Mo at sinabing, kayong mga tao ay patuloy na nagsasabi na gusto ninyong patayin ang Supremo na ito para sa sarili ninyong kaligtasan, ngunit hindi ninyo ito nakamit kahit na matapos ang maraming taon. Nawala ang maraming tao sa iyo, tulad ng nawalan ako ng maraming mga lingkod. Walang nakakataas. Hindi ba't sinabi ng matandang iyon na ang Supremo ay ipinanganak noong nagsimula ang langit at lupa? Kung nawasak ang langit at lupa, paano mabubuhay ang Supremo na ito? Mag-isa lang sana ako. Noong una akong naging masigla, wala akong alam at hindi ko makontrol ang sarili kong kapangyarihan, kaya naman nagdulot ako ng napakalaking sakuna. Ngayong alam ko na ang kabigatan ng nangyari, hindi ko nahahayaang mangyari ulit. Ipinapangako ko, kung ang Supremo na ito ay nagsabi na ang Black Ink Clan ay hindi kailanman aalis sa Black Ink Battlefield, itong Supremo ay tiyak na hindi babalik sa aking salita. Itong Supremo ay sumusumpa sa kanyang kaluluwa na kung magsisinungaling ako, naway saktan ng langit ang aking kaluluwa at wakasan ang aking buhay. Bahagyang naantig si Kang at sinabing, mukhang determinado ka. Isang old ancestor ang tumingin kay Kang at nagtanong. Ang ibig sabihin ng senior ay mapagkakatiwalaan ang taong ito. Tumango si Kang at sinabi. Ang pinakamahalagang bagay sa pag-iral ni Mo ay ang sarili nitong kaluluwa, o sa madaling salita, ang pakiramdam nito. Dahil nanumpa ito sa kaluluwa nito, dapat ay totoo ito. Kung lalabagan nito ang kanyang panunumpa, kahit na ang kaluluwa nito ay hindi masira, ito ay magdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Hindi naman sinubukan ni Kang na magpalaki o magsinungaling at dire-diretso lang siyang nagsalita. Nang marinig ang sinabi ni Mo, walang duda na sabik itong makawala sa bitag na ito. Para sa kadahilanang ito, kahit na ito ay handa na hindi umalis sa Black Ink Battlefield. Hindi lamang ang mga tao ang naghahangad ng masaganang kinabukasan, gayon din ang Supremo na ito. Natural na ninanais kong pumunta sa isang lugar na pinakabisi at buhay. Ang sakuna na nangyari ilang taon na ang nakakaraan ay hindi sinasadya, at dahil dito ako ay nakulong dito sa loob ng maraming taon. Hindi pa ba sapat ang parusa na iyon? Bahagyang napabuntong hininga si Kang at sinabing. Hindi tanong kung sapat na ba ito. Mo, dapat alam mo yan sa sarili mo. Galit na tugon ni Mo. Kung gayon, gusto mo akong patayin ng walang awa dahil lamang sa ipinanganak akong may ganitong kapangyarihan.
Nanatiling tahimik si Kang. Nagkamali ba si Mo? Ang kapangyarihan nito ay kung ano ito, at ang nangyari noon ay hindi sinasadya. Nais nitong maging bahagi ng kaunlaran ng human race at hinimok ng likas na hilig upang madama ang ningning ng mundong hindi pa nito naramdaman. Pero, tama ba? Ang presensya nito ay nagresulta sa pagkawasak ng daan-daang Great Territories at pagkamatay ng lahat ng nabubuhay na bagay sa mga lupaing iyon. Ang hindi mabilang na human race masters ay napinsala ng Black Ink Strength, ang kanilang orihinal na personalidad ay nullipol dahil sila ay pinababang mga alipin lamang. Ito ay hindi na tanong ng tama o mali. Sa katahimikan, malamig na bumantong hininga ang Great Battle Heaven Old Ancestor at sinabing, ignorante ka noon, pero hindi mo ba naiintindihan ngayon? Sa loob ng hindi mabilang na taon, sinusubukan ng Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield na salakayin ang 3,000 mundo. Ang iyong mga salita ay mukhang taos-puso sa simula, ngunit ito ay hindi tapat. Maluwag na sinabi ni Mo. Kung natrap ka dito sa loob ng milyon-milyong taon, hindi mo ba susubukan na maghanap ng paraan para makaalis? Iisa lang ang paraan para makaalis dito ang Supremo, ngunit nakaraan na iyon. Ngayon, hanggat handa kang tumulong sa akin, ang Supremo na ito ay natural na hindi na kailangang gawin iyon muli. Maipapangako pa nga ng Supremo na ito sa iyo na pagkatapos kong makawala sa bitag na ito, maaaring bawiin ng Supremo na ito ang lahat ng Black Ink Strength ko. Kung gayon, walang sino mang Black Ink Clansman sa mundong ito maliban sa Supremo na ito. Tiyak na nakakatukso iyan. Isang old ancestor ang tumawa. Kung tapat si Mo sa sinabi nito, mananatili ito sa Black Ink Battlefield at babawiin ang lahat ng Black Ink Strength nito. Ito ay walang alinlangan na isang magandang kinalabasan. Gayunpaman, maaari ba nitong panatilihin ang kanyang salita? Kahit na maaari nitong tuparin ang pangako nito sa maikling panahon, paano pa kaya sa katagalan? Kung hindi ito makakaalis sa Black Ink Battlefield, nangangahulugan ito na nakakulong pa rin ito. Ang tanging nagbago lang ay napunta ito mula sa isang maliit na hala na itinayo sa paligid ng Primordial Heaven Source, patungo sa malaking hala ng Black Ink Battlefield. Hindi ba't sinabi lamang nito na naghahangad ito ng kaunlaran? Marahil ay maaari nitong tiisin ang kalungkutan sa loob ng 1,000 taon, o kahit 10,000 taon, ngunit ano ang mangyayari pagkatapos ng 100,000 taon, o 1,000,000 taon? Paanong ang isang nilalang na nakakulong ng milyon-milyong taon, kapag napalaya, ay pumayag na muling makulong? Siguradong hindi sila makapaniwala sa lahat ng sinabi nito. Kaya, wala ni isa sa mga old ancestors ang sineseryoso ang mga salita nito. Mababaw lang ang matapat na panunumpa ni Mo at ang sino mang naniniwala dito ay tanga. Naramdaman ni Mo ang mga iniisip ng old ancestor tungkol sa panukala nito at nagsimula itong umusok dahil, gaano man ito katagal na bubuhay, ang mga iniisip nito ay parang bata pa rin. Ito ngayon ay nakaramdam ng sama ng loob at naagrabyado na kahit ang pagpayag nitong makipagkompromiso ay hindi makapagbigay kasiyahan sa sakam na human race. Gusto mo ba talagang maging kaaway nitong Supremo? Nagalit si Mo. Ang mga taon ng away sa dugo ay maaari lamang magtapos sa kamatayan. Ang Great Battle Heaven Old Ancestors aura ay naging matalim habang nakaturo ito sa kawalan. Sabi ni Mo na namumula. Pag-isipang mabuti. Baka hindi ka manalo kung gusto mo talagang lumaban. Sinabi rin ng matandang ito na ang Supremo na ito ay lumikha ng hindi mabilang na mga lingkod sa loob ng milyon-milyong taon na ito. Maaaring mayroon kang 2,000,000 malakas na hukbo, ngunit hindi pa rin iyon sapat para maging kalaban nitong Supremo. Paano ka mananalo? Ano ang magiging huling resulta? Dahil hindi mo kayang patayin ang Supremo na ito, ipagpapatuloy mo pa ba akong ikukulong? Nakangiting sabi ng isang old ancestor. Sa orihinal, wala akong gaanong tiwala sa labanang ito nang marinig ko ang sinabi ni Martial Ancestor. Gayunpaman, ngayong nakinig na ako sa iyo, sa palagay ko maaari kaming manalo. Baka mapatay ka pa namin. Siguro pagod ka na sa buhay. Galit na sigaw ni Mo. Ang mga old ancestors ay hindi nag-abalang magsabi ng anupaman. Silang lahat ay mga masters na may matatag na wills na nanguna sa kanilang mga hukbo sa lugar na ito. Kaya hindi sila madadami sa sinabi ni Mo. Gaano man kaakit-akit ang mga pangako ni Mo, ang mismong pag-iral nito ay isang malaking banta sa 3,000 mundo. Ang tanging paraan upang malutas ang problemang ito ay ganap na puksain ito. Bagamat walang paraan upang mahanap ang primordial light sa ngayon, hindi nila maaaring iwanan na lamang si Mo. Si Kang ay naghihingalo na, at para maibsan ang kanyang pasanin, kailangan muna nilang pahinin si Mo. Kapag naging matatag na ang sitwasyon dito, maaaring hanapin ng human race ang primordial light.
Tumingin sa paligid sa 9th grade Heaven Opening Realm Masters, nagtanong si Kang. Napag-isipan na ba ninyong lahat? Lahat ng Old Ancestor ay tumango. Ngumiti ang Myriad Demon's Old Ancestor at nagsabi, Senior, sabihin mo sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Sa totoo lang, hindi namin inaasahan na magiging ganito ang mga bagay, kaya hindi namin alam kung paano kami dapat magpatuloy. Tumango si Kang at sinabing, dahil ikaw at ang iba ay determinadong lumaban, kung gayon ang bagay ay napakasimple. Hindi niya sinubukang itago ang kanyang sasabihin kay Mo. Sa totoo lang, hindi niya ito may tatago kahit gusto niya. Bagamat hindi gaanong malakas si Mo sa mga tuntunin ng hilaw na lakas ng labanan, ang divine sense nito ay lubhang masigasig. Kaya, nararamdaman ni Mo ang anumang sasabihin niya kahit paano niya ito sinubukang itago. Kapag handa ka na, bubuksan ng Old Master na ito ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Kapag bukas na ang paghihigpit, dapat patayin mo at nang hukbo ang Black Ink Clansmen sa sandaling lumabas sila. Paliwanag ni Kang. Isang Old Ancestor ang nagtanong na may pag-aalala. Kapag bukas na ang paghihigpit, hindi ba sasamantalahin ni Mo ang pagkakataong makatakas? Umiling si Kang at sinabing, gagamitin ng Old Master na ito ang kapangyarihan ng paghihigpit upang pigilan ito. Hindi ito makakalabas. Kumpiyansa si Kang tungkol sa puntong ito. Kung hindi siya maglalakas loob na buksan ang paghihigpit. Pero dapat kang maging maingat, si Mo ay may likas na kakayahan na masasabi ring isang secret technique. Kahit na walang direktang pakikipag-ugnayan sa iyo si Mo, ang secret technique ay maaaring maging sanhi ng pagkasira mo at ng iba pa at maging mga katulong. Isang innate divine ability. Isang Old Ancestor ang sumigaw. Tumango si Kang at sinabing, kaya siguraduhing protektahan ang iyong mga kaluluwa. Sisikapin ng Old Master na ito na huwag itong magkaroon ng pagkakataong hampasin ka, ngunit dapat mo ring protektahan ang iyong sarili. Naiintindihan namin. Ang human race ay hindi estranghero sa gayong mga kakayahan ng Black Ink Clan. Sa katunayan, ang Royal Lords ay may ganoong likas na divine ability, na tinawag lamang ng mga tao na Royal Lord Secret Technique. Tulad ng sinabi ni Kang, kahit na walang direktang pakikipag-ugnayan, kapag ang kanilang kaluluwa ay nataman ng ganoong secret technique, ito ay masisira ng Black Ink strength. Bilang pinanggalingan ng Black Ink Clan, paanong hindi nagtataglay ng ganoong kasanayan si Mo? Sa paglipas ng mga taon, ang Old Master na ito ay hindi sigurado kung gaano karaming mga alipin ang nilikha ni Mo, kaya malamang na ang labanan na ito ay magiging napakahirap. Kung ikaw at ang iba pa ay hindi na makakatagal, dapat mong ipaalam kaagad kay Old Master at ako ay isara ang puwang. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai at napabulalas. Maaari bang buksan at isara ng senior ang paghihigpit? Maaari ba nating paulit-ulit ito, upang patuloy nating maubos ang lakas nito? Hanggat may mahusay na kontrol si Kang sa gap na ito, maaaring mapatay ng human race ang buong Black Ink Clan Army nang walang anumang pinsala. Gayunpaman, ngumiti si Kang at sumagot. Hindi. Ang pagbubukas at pagtiyak na ang puwang ay hindi lalawak at ang pagsasara nito ay nangangailangan ng maraming oras at lakas. Higit pa rito, ang paggawa nito ng masyadong maraming beses ay gagawing hindi matatag ang paghihigpit. Kung lumabas si Mo mula sa loob, kahit ang Old Master na ito ay maaaring walang kapangyarihan na sugpuin at selyuhan ito. Naiintindihan ni Yang Kai. Alam din niyang hindi ganoon kadali iyon. Bukod dito, medyo seryoso si Kang habang sinabi niya. Sa mga taon na ito, tila may itinatagong kapangyarihan si Mo. Noong una niyang ginamit ang kapangyarihang iyon, muntik na siyang makawala sa paghihigpit. Sa kasamaang palad, marami pa akong hindi alam tungkol sa kapangyarihang ito. Lahat kayo ay dapat maging lubhang maingat. Ang mga Old Ancestor ay time na nakinig. Kung si Mo ay muntik nang lumabas sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, at maging si Kang, na narito na nagbabantay sa lugar na ito sa milyon-milyong taon ay hindi naiintindihan kung paano, kung gayon ang kapangyarihang ito ay malinaw na ang trump card ni Mo.